Amen. Good morning. All right. Thank you, and good to see you this morning. At alam nyo, yung makakita ka ng mga tao sa loob ng simbahan, sa ganitong oras at pasimula ng pananambahan ay napakaganda pong tanawin. Okay lang po ba kayo? parang hindi pa kayo normal eh. Yeah. All right. Alam niyo po ba na kayo nasa bahay sambahan? Amen? Alright. Kung meron man na mga taong masaya, ay katulad sinabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Amen. Are you glad that you're in the house of the Lord? Amen. David was not sad, he was not mad, but he was glad. Amen. Amen? Alright, sa kabila po ng mga dumaang hindi maganda, tayo po yung nasa bahay sambahan ngayon. Yung iba talaga, I'm telling you, mamaya makikita pa ho natin lalo ito, okay? At napakabuti ng Diyos. Alam niyo, every time you come to church, you should always recognize the greatness of God and the holiness of God. Kasi yan po ang napakaganda at rason kung bakit pumupunta po tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. All right? So if you have your Bibles now, you turn your Bibles in the book of Psalm. The book of Psalm. At pag-aaralan po natin ngayon kung paano po natin kailangan ng mabuti. Our Sunday school is about the efficacy of the Word of God. Paano ito nagbibigay ng power sa buhay natin. You see, yung impact nito sa buhay natin, yan po ang ibig sabihin po niyan. Kung paano ito nagkakaroon ng magandang result sa buhay po natin at kung kailan po natin ito kailangan at bakit gano'n na lamang ang ating pagsisikap na matuto sa salita ng Diyos at dapat pong makita po natin ito sa buhay natin, lalong-lalo na po sa panahon na katulad nito. Alright? So in the book of Psalm 119, there is a familiar verse in that passage, pero mamaya magdiduel tayo ng marami dyan because David knows a lot. He knows a lot and he is sharing his experience patungkol sa salita ng Diyos, kung paano niya ginamit yung salita ng Diyos. Now in verse number 89, and then we will turn again to another passage of scriptures in the book of 2 Timothy. Okay? Now, are you with me now? Familiar passage from the book of Psalm 119 and verse number 89. Are you there? Forever. Okay? Forever. Ganyan kung paano sinabi ni David yung patungkol sa salita ng Diyos. Forever, O Lord, thy word is what? Settled in heaven. Thy word is settled in heaven. Okay? At uunawain po natin ito. At napakaganda na sinasabi ni David. This is from the very mouth of David. This passage here ay nagpapahayag, mga kapatid, ng experience ni David sa salita ng Diyos, kung paano niya nilunod ang kanyang sarili sa salita ng Diyos, kung gaano niya pinahalagahan ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? And then we will turn later in the book of 2 Timothy chapter 3. Alright? Tayo po muna sa saglit na manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa talata na binasa po namin at sa mga babasahin pa po namin. Alam po namin mahalaga po ang information, O Diyos. Napakahalaga na matuto po kami at napakahalaga po na unawaan naming mabuti ang inyong salita sapagkat ito po, Panginoon, ang batayan lamang ng aming pamumuhay Kristiyano. Wala na pong iba. Hindi po kami pwedeng mamuhay ayon sa aming sariling opinion or sa opinion ng iba, kundi kami po'y mamumuhay lamang ayon sa inyong commandments na katulad ng sinasabi ni David, which is your word, O God. And we thank you for giving us your word. And your word is already settled in heaven.
if we will make ourselves settled in your word while we are here on this earth, we are already settled in heaven. Thank you, O God, sa binibigay niyo po sa amin na maliwanag na gabay ng inyong salita. Na kung paanong sinabi ni David, na ang inyong salita ay ilaw ng aming buhay at tanglaw sa aming mga daraanan, Panginoon. Kaya salamat na meron pong salita niyo na siyang nagiging gabay po namin sa pamumuhay namin sa araw-araw. Thank you, O God, for bringing us here this morning. Thank you for the good night rest. And thank you for another day that you've given us. Now, I pray, Father, please bless this message in our Sunday school and also in our preaching service. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon na makikinig, bigyan niyo po ng ekstrang talino para maunawaan po ng bawat isa yung salita at manamnam po namin, mag-stay po kami, ang aming mind mag-stay sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin at humihingi po kami ng kapatawaran. Inyo pong siyasatin ang aming puso't isipan at naman pong kasalanan at karumihan inyo pong matagpuan, patawarin niyo po kami. At linisin niyo po kami upang walang anumang hadlang sa aming mga pangunawa at pagtanggap po namin ng inyong biyaya. Sa pangalan po na Jesus sa aming dalangin. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? Now, alam nyo, sa mga nangyayari, mga kapatid, hindi po kaila po sa inyo ang nakaraang bagyo. No? At ito po ay, sabi ng iba, nature, kumbaga sa insurance, ay ito po yung tinatawag na nature, no? Kaya kasama yung mga insurance na ngayon na tumatanggap ng ganyan. Halimbawa, yung sakyan ninyo ay nadaganan ng kahoy dahil sa bagyo. Yan. Pero alam niyo po, mga kapatid, yung sinasabi, alright, medyo maingay po tayo, no? Alam niyo po yung sinasabi lang nature, may kinalaman po ang Diyos dyan. No? Hindi po pwedeng walang kinalaman ng Diyos. Meron pong kinalaman ng Diyos. Okay? Ang mahalaga lamang po, mga kapatid, ay maunawaan po natin talaga ang salita ng Diyos. Makilala natin ang lubusan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya maganda ho na usapin po ito. Si David, nire-recognize niya na ang salita ng Diyos ay hindi lamang dumating noong siya'y nabubuhay, but, ang salita ng Diyos ay nandyan na po forever. Nandyan na ho yan. Ibig sabihin, ito po ay eternal. Ang salita ng Diyos ay eternal. Nung nag-exist ang Diyos, nung ang Diyos po ay nandyan na rin po yung kanyang salita. So, nire-recognize po yun ni David, na sabi ni David, "Thy word, O God, is already settled in heaven. Forever, O God." Sabi niya. Alright? So, pinapakita ni David dito kung gaano po kahalaga ang salita ng Diyos. And just imagine, mga kapatid, the word of God that is already settled in heaven, now, nasa kamay na natin. Hindi po, mga kapatid, pinagkait ng Diyos. Ibinaba sa atin upang maging gabay po natin. Kaya dapat po maunawaan po natin kung ano po talaga ang purpose ng salita ng Diyos. Ngayong umaga, marami na po tayong narinig patungkol sa bagay nito, but I will dwell this morning on the Word of God that equips our hearts, our lives, our life for everything, everything sa buhay na ito na nararanasan po natin. So, dyan po ako magdidwell sa umagang ito. Now, kung paano po tayo, gaano natin kailangan ang salita ng Diyos na mag-i-equip po sa atin sapagkat kailangan po talaga natin ito sa ating hinaharap. No, alam nyo, ang nag-encourage sa akin na dalhin ang message nito ngayong umaga sa Sunday School, mga kapatid, ay yung nakita po natin ngayon noong nakaraang bagyo. Imagine, lahat po ng halos nangyayari, ito lamang po, few days ago,
ay hindi ho pinaniniwalaan ng tao. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung mga lugar na kung ilang dekada na ho ay hindi binabaha, ay tumaas ang tubig na kasintaas ng bahay nila. Ain't that amazing? Unbelievable. And then, yung iba, kahapon po hanggang kagabi, may nagme-message sa akin na kapatiran, nagpapadala siya ng picture, mula po ito nung nakaraang bagyo hanggang kagabi. Kaninang umaga na nga lang, nilike ko kasi talagang medyo nakakaano sa pagkagabi na kasi ng Sabado, nagre-review na po ako niyan. So medyo padala niya ng picture, message, gano'n. So ngayong umaga ko lang nilike yung iba kasi talagang walang tigil eh. See? So pinapakita niya na ganito yung baha dito, ganito, ganyan, ganyan. Alam mo, ginawa ko na lang mga kapatid. Kasi ganun din ginawa ng iba, nagpapadala rin sa akin, ganito pastor, nangyari yung aming bahay, yung kusina namin, bumagsak na, tapos may pinakita siyang ganito, ganyan-ganyan. Alam mo, nung pinakita ko sa kanila, yung picture na pinadala sa akin ni Brother Ian sa Laurel, tumigil na sila. Kasi doon sa Laurel, mga kapatid, hindi lamang tubig, kundi sinabayan ng lupa at saka lahar. You see, so you understand, naalala ko nung araw, di ba, yung pinatubo ay nag-erupt po yan. At nung nag-erupt yung pinatubo, I think after months or year, ay nagkaroon uli ng bagyo. Nagkaroon ng baha. Alam nyo, ang hindi ho, ang nakagrabe ho sa baha na yon ay hindi po yung tubig, kundi yung lahar. Yun ang tumabon. Kasi right after, kinabukasan po, noong bagyo na yon ay pumunta kami. Pumunta kami mismo doon sa simbahan, doon sa Pampanga. At kasama ko si Pastor Ed that time. Nakita ko kung paano natabunan yung bahay at yung tao doon sa loob ng bahay. Hindi nakalabas. Na-trap po sila. You see, so you understand, what's happening right now, mga kapatid, is unbelievable. Hindi po ito kayang gawin ng simpleng tao, mga kapatid. Hindi po kayang gawin. Now, without the knowledge and without the permission of God, this will never happen. You see, I still believe in the sovereignty of God. Sovereign power of God. No, naniniwala pa rin po ako doon. But anyways, so para maunawaan po natin ang mabuti ito, ay kinakailangan nating puntahan, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kasi wala hong ibang magi-explain nito maliban ho sa Diyos. God knows everything. We are serving an omnipotent God. Omniscient God. Makapangyarihan at all-knowing God. Alam niya lahat. Wala hong nakalingid sa Kanya. Alam niya ang lahat ng mga pangyayari. So tanging Diyos lamang po ang pwede makapag-explain. Now listen, maybe some of you here right now, kayong mga nandito na sa loob, nakaupo kayo rito, and you still have some questions kung bakit nangyari ito. Now, imagine doon po sa Laurel, sa ating mission po doon, merong isang pamilya, miyembro po natin. And then, 6 po sila at isa lamang po ang nakaligtas, no, yung tatay. Yung 5 po ay natabunan ng putik. In other words, nalibing sila ng buhay. Okay? Huwag masyado kayong nervyusin. At yan ang sinasabi ko sa inyo, na maaring hanggang ngayon, nagkakaroon kayo ng mga katanungan. Bakit? Bakit nangyayari ito sa mga anak ng Diyos? You see, so this is very important. Like what I've told you, the only person that can and is able to explain this is no other than God. He is the Creator. He is the Supreme God. You see, kaya nga po ang sinasabi, mga kapatid, doon sa 2 Timothy, di ba? Alright, if you have your Bibles, let's turn to it. Ngayon, madali, para bang ang dali mong iugnay na ngayon ang salita ng Diyos. Kasi may mga nangyayari na eh.
So minsan ito ang hinihintay pa natin para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Dapat may mangyari muna. Pagka ang Diyos gumamit ng illustration, hindi nyo magugustuhan eh. Bakit? Baka kayo ang gamitin ng Diyos na illustration. Or yung loved ones. Okay, are you with me na? Look in verse number 16. Alright? Chapter 3 and verse number 16 of the book of 2 Timothy. Okay? Now, you see, now listen, everybody look at this way. Sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, I will focus on being equipped and how the Word of God equips us. You see, now, this is very important. Ito pong binuksan natin ngayon sa 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. This is when the Apostle Paul was trying to equip Timothy in the ministry. Okay? Kaya ito po ang kinuha ko, kaya itong pick up ko because exactly itong kailangan ko sa lesson na ito. Okay? Kasi ini-equip niya si Timothy sa ministry kasi si Timothy was very young when he started the ministry. When he pastored the church, napakabata ni Timothy. Ay back in those days, mga kapatid, na mga Hudyo ay naniniwala lamang po yan sa mga nakakatanda. Grabe yung respeto nila sa mga nakakatanda. But imagine si Timothy, mga kapatid, ay magsasalita sa mga taong mas matatanda sa kanila. You see? Kaya sabi ni Paul nga kay Timothy, mga kapatid, despise not the youth, but be thou an example. Okay? And now he was trying to equip Timothy by the Word of God. Okay? Look in verse number 16. He was trying to explain to Timothy kung ano ang salita ng Diyos. But listen, huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, na si Timothy ay kung aakyat pa kayo kung bababa pa kayo doon sa verse number 13, sa mga mababa na yan, ng mga talata, mga kapatid, may kita nyo na si Timothy mula nung bata pa siya ay talagang nahubog na siya ng salita ng Diyos. But this time, kapatid, hindi siya tinitigilan ni Paul na i-equip po siya ng salita ng Diyos. I hope nakikita niyo po ang kahalagahan, mga kapatid. Is everybody following me? All right. Again, let me remind you to fulfill or accomplish your purpose kung bakit nandito kayo sa church. Okay? All right. Look in verse number 16. All what? Scriptures is what? All Scripture is given by inspiration of God. So, merong approval ng Diyos. So, hindi po ito, mga kapatid, ang letter ni Paul kay Timothy ay hindi po ito iba, hindi po kontra sa kapahayagan ni David doon sa binasa po natin sa Psalm 119 verse number 89. Okay? Now forever, O Lord, thy word is already settled in heaven. And now, sasabihin ni Paul kay Timothy na all scripture is given by the approval, the life, nandoon talaga. God, anong ibig sabihin ng inspiration? God is in it and God is for it. Okay? So it's given by inspiration of God. It is profitable for what? Doctrine. For what? Reproof. For what? Correction. For what? Instruction in righteousness. Okay? Kung sabi ni Paul, kung gusto mong lagi kang nasa tamang daan, nasa tamang path, nasa tama kang direction, all right, you need the Word of God and stick to the Word of God. Okay? Stick to the Word of God. Bakit? Drop down to verse number 17. That the what? Man of God may be perfect and truly what? Furnished, equipped unto all good works. So makikita po natin, mga kapatid, eto mga kapatid, ang tanging paraan kung paano ma-equip ang isang tao sa paggawa niya ng matuwid, sa paggawa niya o para maging manatili siya na matuwid sa harapan ng Panginoon. Kailangan niya po ito, mga kapatid. So, upang ang anak ng Diyos ay maging maayos sa harapan ng Diyos sa panahon po ng problema, hindi lamang po sa panahon ng problema, sa panahon ng katulad ng hinarap po natin
ngayong, kamakailan lamang, ilang araw lamang po ang nakakalipas. You see, unbelievable. Alam nyo, dito sa Metro Manila, hindi gaano natin naramdaman yun. Pero pagka lumabas ka lamang, sabi ko sa inyo, ilang biyahe lang. Ilang oras lamang ang biyahe, makikita nyo, malala na. Kagabi, nakatanggap din po ako ng mensahe mula po kay Sister Dina, no? Ating kapatiran. Sabi niya, Pastor, kami, panalangin nyo ngayong gabi. I think, hindi pa siya sumasagot sa akin sa text back ko sa kanya. At sabi niya, Pastor, kami po ngayon ay walang ilaw, wala po kaming mga mabibilhan ng pagkain dito. At yung mga meron dito, mga tindahan, sinasamantala naman po nila. Hindi naman ganyan dati ang presyo ng bigas, presyo ng ulam, presyo ng ganito, pero biglang tumataas kasi wala nang ibang mabilhan. Kasi nga, sabi niya, walang pwedeng makapasok, walang pwedeng makalabas. Dahilan sa mga nakaharang na malalaking puno ng kahoy na nakaharang na sa kalsada. Okay? Kamakailan lamang po mga kapatid, nung kahapon, Friday night, Friday evening, ay inatasan ko sila Brother Sam, Brother Hiner, sila Jorald, at sila Brother RG, no? Kasama nila si Joel, and napumunta, i-rescue sila Brother Ian doon. Kasi si Brother Ian, hindi naman po siya nagsasalita sa akin, wala siyang message sa akin, pero ako na ho ang nag-initiate. Kasi alam ko, tinamaan yung laurel, so hinanap ko po siya. So nagbaka sakali ako na sasagot siya, pero hindi naman ho siya sumasagot sapagkat yung kanya palang cellphone ay nalubog sa putik o nalubog sa nabasa. And then, after that po, basta nag-leave lang ako ng message, maya-maya ay nag-usap kami ni John Hill, sabi ko kinakailangan siguro ay bisitahin natin si Ian. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon niya kasi ganito yung nangyari doon sa Laurel. And pagkatapos po niyan, maya-maya nakatanggap na si John Hill ng message mula kay Ian, nagsasabi na kung ano, pero ang ginamit niya na lang na cellphone ay yung kay Chona yata. Well anyways, but ako po'y wala ako talaga natatanggap mula sa kanya. Ako na lamang ang nagkusa na kumustahin po siya at alamin ang kanyang sitwasyon. So, last Friday evening, ay pinapunta ko na po sila mga kapatiran natin, para i-rescue siya. And sabi ko, nung ano pa lang pala, Friday after, maaga pa lang, pinapunta ko na doon sila Hiner, kaso hindi nila sinunod yung direksyon na kinukuha, sinasabi ko, dumaan sila ng Tagaytay. Of course, pagka dadaan ka ng Tagaytay, maraming ang dadaanan doon, pero marami namang naperwisyo doon. At saka sabi ko sa kanila, kung meron man uunahin na ayusin ng DPWH, ay hindi yung secondary road, kundi yung primary road. So kaya doon ko sila pinapadaan. Kaso, hindi nila ako sinunod. So, sa madaling sabi, hindi sila nagkatagpo. And so bumalik sila rito nung Thursday, and then Friday, pinabalik ko ulit doon. Sabi ko, bumalik kayo doon para tignan nyo, sapagkat may natanggap na akong balita na si Ian ay nasa evacuation. Noong una, ay may tumanggap po sa kanya na siya ay nandoon sa bahay ng miyembro nila. At maganda naman ho yung pagkasalita. Kami naman po'y maayos dito sa bahay ng miyembro. Of course, after the wave na po yun, mga kapatid, after the typhoon na, maayos yung kalagayan nila. But you know what? After that, ay nabalitaan ko, nagkakaubusan ng pagkain, nagkakaubusan na ng supply. You know, of course, yung tinitirhan nila, wala na rin pagkain. So, nag-move sila sa evacuation center. Sapagkat doon sa evacuation center, doon dinadala ang supply. Okay? So, sabi ko, at least alam ko na ngayon kung saan sila pupuntahan. So, pinapuntahan ko po sila sa evacuation center, pero sabi ko, dumaan na kayo doon sa talagang sinasabi ko sa inyong instruction. Sinasabi ko sa inyong daan. Kung saan ako nagbigay ng instruction, yun ang sundin ninyo. So, alam niyo po mga kapatid, sabi ko, videohan ninyo, picturean ninyo, at tignan ninyo yung para masubaybayan ko kayo kung ano ang dinadaanan ninyo at ano ang gagawin ninyo. Yung purpose po niyan. Okay? Alam niyo po yung dating 4-lane na kalsada,
naging gitna na lamang po at ang taas ng putik ay halos dito. Taas. So, ganun katindi mga kapatid, yung putik na dila doon sa kalsada. And just imagine, hindi nyo makikita. Hindi nyo na halos makita yung daan. See, because of that. Kung kayo ay nakarating po dun sa lugar na yon, that's unbelievable. In other words, no one can explain that. Kasi makikita nyo sa kalsada, putik, tubig, kahoy na malalaki, at batong malalaki na galing sa bundok. You see? So alam naman po natin kung ilang beses na po nag-erupt yung volcano, yung Taal Volcano. Maraming beses na. So, nung pumunta kami ni Brother Noel, nung nag-erupt po yun, huling-huling grabing eruption po niya, ay pumunta kami ni Brother Noel. Sunog na sunog. Parang makikita niyo po yung Sodom. Maniniwala talaga kayo kung anong ginawa ng Panginoon sa Sodom and Gomorrah. Pati puno ay nasunog, mga kapatid. Parang nagkaroon ng sunog and at the same time, merong parang mga puti ng ulam. Pero yun na po yun, yung lahar na galing sa volcano, yan po yung nagsunog doon sa mga puno. Na pag nakita nyo talaga, I'm telling you, unbelievable. So, but sinasabi ko lagi, God knows it. Hindi po pwedeng hindi alam ito ng Diyos. Alam lahat ito ng Diyos. Kung tawagin natin na ito'y nature, dala ng nature, kaya nga, ibig sabihin, it's really the hands of God. Okay? Now, so, what I'm trying to tell you, mga kapatid, pag nakita nyo ngayon, kung nakarating kayo doon sa lugar na yon, nakita nyo yung Tagaytay, yung beauty ng Tagaytay noong araw, at kung yung pag-erupt na yun, makikita nyo, wala kayong makikitang kagandahan. You see? And alam nyo, yung iniisip ko pa noon, yung recovery period niya pa. Gaano katagal yung recovery period niya? So, what I'm trying to tell you mga kapatid, kaya ko dinala po ang mensaheng ito, sapagkat makikita natin na wala nang kapalit talaga ang salita ng Diyos para mag-transform sa atin. Now, maybe you're talking about, pag naririnig niyo yung transformation, ang nakikita niyo lang siguro yung transformation ng itsura ng tao. No, it's not. Kasama po dyan ang buong pagkatao, yung buong kaluluwa, and that includes your belief system. Yung belief system natin ay dapat po yan matransform. You see, maraming mga aklat na mabibili mo dyan sa bookstore, it can give you an information. It informs, mga kapatid, at other books can reform, but only the Bible can transform. Wala na pong iba. Yan lamang po. Others can inform and transform or reform, but only the Bible can transform. Okay? So makikita po natin dito sa binasa natin kung gaano katindi si David. Hari po si David. Imagine that. Now, kinikilala niya ang salita ng Diyos kung paano siya ini-equip. Now listen, if God can transform our belief system, pwede natin sabihin yung sinasabi ni David sa chapter 119. Look at verse number 10. Look at this, verse number 10. There is also a familiar passage in that, or familiar phrase in that passage's verses, mga kapatid. Okay? Psalm 119 and verse number 10. Are you with me? With my whole heart have I what? Sought thee. Oh, let me not wander from thy what? Commandments. All right? Are you still familiar with that? Yung sinabi ko sa inyo mga kapatid, that the commandments, okay, now listen everybody, look at this way, kapatid. Alam nyo, sa lahat na nandito sa loob ng simbahan, every Sunday, lagi ko po ito sinasabi at alam ng Diyos ang puso ko, grabe ho yung burden ko, na ang bawat sana sa inyo, isa sa inyo, ay seryosohin ninyo ang pakikinig ng salita ng Diyos. You see that? Now, alam nyo kung bakit mga kapatid, notice, lagi ko po ito sinasabi, now, let me say, if you can remember, what is in the Ark of God? Ark of Covenant.
ano ang nandun po sa loob? The what? 10 Commandments. You see, commandments. In other words, salita ng Diyos. Di po ba? Yung 10 Commandments ay salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? Now, ito ngayon sinasabi ni David. Sabi niya, with my whole heart have I sought thee. Ibig sabihin, araw-araw ginagawa ni David. Si David ay lagi niyang nagsisik siya sa Panginoon. Lagi niyang inuusisa ang Panginoon. Kinikilala ang Panginoon. Kaya anong sabi ni David? Sa araw-araw, ibig sabihin, kailangan niya ang Panginoon. Okay? Kailangan niya ang Panginoon. Now, sapagkat kailangan niya ang Panginoon, ano ang pakiusap niya sa Panginoon? Right in that text. Ano sabi ng Biblia? Ano sabi ni David? Let me not wander from where? Your commandments. From your commandments. Huwag mo akong paalisin, ilayo dyan sa iyong salita. Bakit? Notice in verse number 11. Okay? Para makita niyo ang purpose. Bakit ganun ang panalangin ni David na huwag siyang mag-wander, huwag siyang lumayo? Okay? Huwag siyang malayo doon sa salita ng Diyos. Verse 11 is the answer. Ano sabi dyan? Thy word have I what? Hid. Where? In my heart, that I might not what? That's it. Okay? In verse number 10, makita nyo, whole heart. Okay? Bakit? Diyan ko tinatago ang iyong salita. Diyan ko iniingatan ang iyong salita, Panginoon. At ang inyong salita ang nagiging dahilan upang hindi ako magkasala laban sa inyo. You see, that is how David equipped himself. Kaya makikita nyo sa binasa natin kanina, doon sa 2 Timothy chapter 3, in verse number 16, kapatid, makikita nyo na ang salita ng Diyos ay talagang aprobado ng Diyos at yun ang gabay sa panahon, kapatid, ng mga dumarating sa buhay natin na hindi natin naiintindihan ang mga pangyayari. At sa panahon na hindi natin naiintindihan ang pangyayari, minsan ang matinding pagkakamali natin, nagtatanong tayo doon sa mga taong wala ring alam. And they are giving us their opinions. So do you understand how many people today, I'm talking to you Christians, how many Christians today are living based on the opinions of others and not on the Word of God? Not based on the Word of God. Bakit, mga kapatid? Sapagkat may paniwala tayo na parang ang salita ng Diyos ay napaka-imposibleng paniwalaan. Kapatid, ang nakikita natin at nangyayari sa kapaligiran natin ay imposible. Yun ang imposible. But ang salita ng Diyos, siya lamang ang makakapag-explain ng mga imposibleng bagay. At siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng power to face the impossible. You see that? You cannot stand against it because you don't understand it. Many things are happening right now that is purely unbelievable. Sabihin ko, I don't know, sabi ko, sayang, kung may mga Kristiyano talaga na taimtim sa kanilang puso at seryoso sa kanilang puso na pinakikinggan talaga nila ito at I'm telling you, hindi tayo mga kapatid masashock. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo magkakaroon ng takot because we are pure. We are equipped by the Word of God. You see, kasi kapag hindi po tayo equipped, malakas ang loob natin mga kapatid kapag may sandata tayo na panglaban natin sa kinakaharap natin. Di po ba? Malakas ang loob natin. Kung wala tayong ganon, alam natin, may tiwala tayo doon sa sandata natin na para harapin natin ang kalaban natin.
Pero mga kapatid, ang problema, pagka hindi at wala tayong sandata, paano natin naharapin ang kaaway natin? You see, remember what the Bible says, the Word of God in the book of Hebrews chapter 4, verse number 12. The Word of God is what? Powerful, quick and powerful than any what? Two-edged sword. See that? So, ito'y nagsasabi kung ano ang purpose, ano ang attitude ng ating puso. So you have to understand that. Kaya wala na ho tayong pwedeng pagkatiwalaan pa mga kapatid na pwedeng mag-depend po sa atin maliban sa salita ng Diyos. That's why, in this case mga kapatid, we really need to spend more time in the Word of God. You see? Ang problema nga ho ng mga tao ngayon, tinatamad yung pagpunta lamang sa simbahan, tamad na. Makikinig pa lamang yan. How much more kung pagbabasa? Now, do you understand kung bakit sa pasimula dito ng oras natin, nagbabasa tayo ng Biblia, Book of Proverbs? Kasi minsan, pagka may ginagawa tayo sa simbahan na hindi nyo nauunawaan, kapatid, parang tinkling symbols lang yon. Kaya nga wala tayong ginagawa rito na hindi ko po ipinapaliwanag para hindi kayo makatulog. Kasi pag hindi nyo naunawaan, hindi nyo bibigyan ng importansya yan eh. Hindi nyo bibigyan ng halaga. You see? But if you fully understand kung anong ginagawa natin dito, kapatid, ako'y naniniwala na kayo po ay magkakaroon, mga kapatid, ng kapangyarihan, ng power to face the enemy or anything na kinakatakutan po ninyo. You see, this Word of God, ito po'y gamot sa takot, mga kapatid. Ito'y kaya nyong i-overcome ang takot nyo rito. Okay? Now, so kaya nga po, kailangan tayong mag-spend ng time. Alam nyo, kung papansinin nyo mga kapatid, dito sa atin, ano ang ginagawa natin dito? Pag Sunday, alam ko yung iba, hindi ka nagbabasa ng Bible. So at least, dito nakapagbasa kayo. Pangalawa, sa area, meron kayong tinatawag na Bible study. So at least, if you are paying attention doon sa nangyayari sa area ninyo ay tatagta rin po kayo ng salita ng Diyos. You see? So yung mga nagtapos sa Bible school, kahit nakatapos kayo na very relaxed kayo at hindi man lamang kayo talaga nag-pay attention sa pag-aral ninyo, basta lang masabi nagtapos. So at least ngayon, anong programa ninyo? Pinag-i-explain kayo ng salita ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, yung dalawa kong apo, anak ni Chaniel at ni Yang, mga kapatid. Hindi lamang po sila tinuturuan magbasa, kundi sa ganyang edad nila, tinuturuan na silang magpaliwanag ng salita ng Diyos. So anong nakuha mo doon? Anong naunawaan mo doon? You see that? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? We are trying to equip you. You see, yan ang importante. Ma-equip po tayo ng salita ng Diyos. Kasi pagdating ho, kapatid, ng problema natin, ng mga catastrophe na katulad niyan, na mga sinasabi nating dala ng nature. Pero kapatid, alam natin dapat na may kinalaman ang Diyos dyan. Walang lingid, walang nakatago sa Diyos. Alam ng Diyos yan. You see, sa panahon na katulad niyan, nangyayari, ano kaagad na may isip nyo? May Diyos. Sapagkat mayroong Diyos, anuman gaano man ka-strong yung baha, anuman ang nangyari sa bayan pa yan ng lindol, pag alam mong mayroong Diyos, mayroong kang tatawagan. Anong patutuo ni Brother Ian? Sa kasagsagan po 2:00 ng hapon, dumating, nakita niya grabe na yung agos ng tubig, pero yung tubig malabo kasi may kasama sa ilalim na lupa, kasabay. Okay? So sabi niya, gumawa ka agad siya ng decision. Sabi niya sa sarili niya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom. Binigyan siya ng wisdom, sabi niya, likas. Alis na sila habang mababaw pa. Pero sabi niya, ang bilis lang. Boom, ang bilis lang talaga. Lumalim. Ang problema, kapatid, pagka nabalaho yung paa mo, mahirap mo nang tanggalin kasi may kasamang ang putik. Kaya nga ho, nalubog yung iba eh. Ang bilis. Pag hindi ka kaagad umalis doon, matatabunan ka na kaagad ng lupa. Alright? So sabi niya ngayon, nakita niya yung mga tao, paglabas nila doon sa mission house, pag kanan,
may tulay po doon na mataas. At doon nagtakbuhan yung mga tao. So, quick lang. Sabi niya, kaliwa tayo. Pero yung mga tao pupunta doon sa mataas. Yung pupuntahan niya, sabi niya, mataas kaso malayo doon sa munisipyo pa. Malayo. Actually, hindi sila umabot doon. Bumalik sila at sabi nila, pumunta lang tayo ng bubong. So may tumulong sa kanila, pumunta sila ng bubong. Nakapunta kaagad sila sa bubong. Pero sabi sa kanila, sabi niya, sana nandoon yung karamihan ng mga tao sa may tulay. Mataas kasi yung tulay eh. Nandun. So in other words, nagtambakan ng mga tao doon. Ang problema ngayon, may truck po doon na tumigil din doon kasi nag-iisip din siguro yung biyahero na mataas to, safe tayo rito. Hanggang sa dumami ng dumami ang tao doon sa tulay, mga kapatid. Pero hindi nagtagal, bumigay ang tulay. Kasama po yung mga tao. At yung mga tao ay nadala po doon sa wawa, sa lawa. Nadala. So, in other words, naubo sila. See? So nakikita niyo wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Kung sumunod siya sa karamihan ng mga tao, kasama siyang iaagos po doon sa lawa. Pero sumuway siya, humiwalay siya. So that's the wisdom of God. And then another one, kasagsagan, grabe na ho talaga. At nakikita niya lumalalim. So baka abuti na sila or ano pa ang mangyari, mga kapatid. Sabi niya, Panginoon, patigilin niyo naman po ito ng kahit isang oras lang para makarating kami doon sa munisipyo, para makarating kami sa evacuation center. So you understand, sa panahon ng calamity na gano'n, kinakausap niya ang Panginoon kasi alam ng Diyos, alam ni Ian na may kinalaman ang Diyos sa pangyayari. So if you are not fully equipped, mga kapatid, with the Word of God, what are you planning to do? What are you thinking? Di ba? So sabi niya, Panginoon, bigyan niyo lamang po, patilain niyo po ng kahit isang oras man lang para makamove kami from here, pupunta kami doon. Kapatid, tumila ng 1 hour. Tumigil. Yung hangin, tumigil yung ulan. So kaya naka-move out sila mula sa bubong, papunta po sila doon sa evacuation o doon sa isang miyembro. So you understand? So kung magpapanik ka na doon, sabi niya, nung habang nagkikwento siya at inaano niya yung kanyang mind, mga kapatid, napakaayos pa. Because he knows na merong Diyos na mas powerful sa nangyayari doon sa kanila. Eh kung hindi niya alam na may Diyos. Okay? Alright. So I'll spend the rest of my Sunday school lesson ngayon. Paparinig ko po sa inyo yung testimony ni Ian. You ready? Okay. Go ahead. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon sapagkat muli ay pinakita ng Panginoon ang kanya pong power po sa aking buhay at sa aking pong pamilya. Noong kasagsagan ng bagyong Christine ay nalagay po ang aming pong buhay sa alanganin. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na ingatan kami ng Panginoon. Nakasurvive po kami sa biyaya ng Panginoon. In time na alas 2:30 ng hapon ay rumaragasa yung tubig at napakalakas ng ulan, napakalakas ng hangin ay bumabaha sa labas. Ay kinausap ko na yung aking pamilya at sabi ko sa aking pamilya ay tara, alis na tayo, likas na tayo at baka pa tayo maabutan dito ng baha. So kinuha ko yung pamilya, wala na tayong dadalhin, sabi ko sa aking pamilya, wala na tayong dadalhin, sarili lang natin at para makaalis na tayo kagad, wala na tayong bitbitin pa. So paglabas ko ng gate, nakita ko doon sa kanan, napakarami ng tao na nasa tulay. Kasi ang style kasi ng tulay ay medyo paangat. So inisip ng mga tao, safe na sila doon sa tulay. Pero sabi ko sa aking pamilya, hindi, kumaliwa tayo, ang target natin, makarating tayo doon sa munisipyo. At least doon sa munisipyo, marami ng tao doon. At may gymnasium na rin doon, may second floor. So pwede na tayong ma-save. Kaya lang ang problema, bago pa ka makarating doon sa may munisipyo, doon pa lang sa may groceryhan, bago tumawid ng gaso, rumagasa na yung malakas na tubig. Ragasang-ragasa na siya. Kaya pagtingin ko sa kanan, talagang lumalalim na yung tubig, umaabot na hanggang dibdib, maputik.
Tapos sa kanan, kaliwa, likod ay tumataas na yung tubig kasi yung dalim doon sa tulay ng mga tubig rumagasa na rin. So salubong na yung tubig at unti-unti nang tumataas yung tubig. The only way na lang ay makakit kami doon sa taas sa bubong. So kaya dali-dali ay tulong din ng mga volunteers na nag-rescue, mga kabataan ay nakaakyat kami, tulong-tulong, iniakyat nila ako at kinuha ko yung aking pamilya, kinuha ko yung aking mga anak at ang aking asawa at yung aking mga kasama pa, si Ma'am Jamaica at yung isang young lady na faithful sa ating simbahan at magpo-full time na. Pero salamat sa Panginoon, nakuha namin at nakaligtas po kami lahat. Bali 7 kami pong lahat na natrap doon sa may bubong. Salamat na lang na yung dinagdalan sa amin ng Panginoon na bubong, mayroong extension din po na bubong. So yung aking pamilya naisilong doon sa loob. Kaya during na ulan, during ng hangin ay naka-safe sila, naka-secure, hindi sila malalamigan, hindi sila mababasa ng ulan at hindi sila manginginig sa ginaw. Sapagkat during those time din po, ako po ay may trangkaso, si Yana may trangkaso, si Naya ay may ubo, may hika, si Natnat may ubo din noong time na yon. Si Chona lang ang malakas sa amin at walang sakit. Si Jamaica may sakit din po during those time. At kaya talagang nagsama-sama na rin, pero doon mas lalong pinakita ng Panginoon yung kanyang power sa amin pong buhay. Dinala niya kami sa tamang lugar kung saan kami magiging safe. Tapos yung lugar na yun ay katabi ng grocery at ang bait din ng grocery na may-ari ng grocery, binabatuhan kami ng pagkain. So para hindi kami magutom at makasurvive kami noong time na yun, binigyan kami ng tubig. So magdidilim na, magpa 5:30 na, magdidilim na. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, talagang napakalakas pa rin ng ulan, pero humihingi ako sa iyo ng 1 oras man lang. Pahinain mo lang yung ulan para humina yung ragasan ng tubig para makatawid kami doon. Magtatali lang kami ng lubid at pagdudugtungin namin yung mga putol-putol na lubid kasi wala po yung rescue. So talagang DIY na lang po yung paraan. So humina lang yung ragasa para kahit paano makatawid kami. So dininig ng Panginoon, bago magdilim, humina yung ulan at nagtali na ng lubid at tumawid na kami. Dala-dala ko si Yana sa kanan, sa kaliwa si Naya at kapit ko din yung lubid. Si Chona naman, bitbit niya yung si Natnat at nakakapit din siya sa akin. At dandahan kaming tumawid hanggang sa makatawid kami doon sa gasoline station. At nung nasa gasoline station tayo, salamat na meron po tayong isang miyembro na nakikita namin ang kanyang paglago at ang puso niya sa gawain at ang pagmamahal niya sa mga manggagawa ng Panginoon. Pinatuloy niya kami sa kanilang bahay at yun, doon kami nakapagpalipas po ng gabi. At pinagluto niya kami ng dinner, breakfast, and everything. At inihanda niya kami, tinamahan niya kami dito sa evacuation center. Pinrovide niya yung sasakyan, siya ang naghanap ng sasakyan para sa amin. At ngayon nandito po kami sa evacuation center. Ako yung papasalamat, Pastor, sa ating pumal na Pastor, Pastor Hill. Pinadala niya po yung mga taga CSI dito para i-rescue ang aking pamilya. At ngayon po ay ako yung maiiwan dito sapagkat meron po tayong isang pamilya na nalagas po na miyembro po ng ating simbahan. Nangangailangan ng comfort ang nag-iisang survival. Walang iba kundi yung tatay. At kailangan ko siyang makausap at yung mga pamilya niya, kapamilya din niya, kailangan din nating makausap. Pag-pray niyo po ang mga kapatiran po natin dito sa Laurel at maging sa karatig na barangay po ng Talisay, yung Sampaloc, may mga miyembro po tayo doon. Kaya marami po tayong mga miyembro doon at salamat, nakausap ko na rin naman sila at nakasurvive sila. At yung ibang mga miyembro natin, sila na rin yung tumulong doon sa mga iba pang natrap doon sa quarry sa may Sampaloc dahil napuno na rin ng tubig yun, yung quarrying site na yun. Pero pinatuloy niya sa bahay, nirescue nila. At yung mga miyembro po natin ay natuto sa biyaya ng Panginoon, nakatulong din sila sa ibang mga nag-blessing
ang Christian Bible Baptist Amen. Mission Laurel, Batangas Amen. sa mga ibang naapektuhan po. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon. Thank you po, and ipag-pray niyo po kami ang gawain dito. Sir Ian, nabanggit ko kanina, kumaliwa kayo, sa kanan may mga nagpuntahan sa tulay. Opo. May mga nagpuntahan sa tulay. Ano po ang kanila naging kalagayan? Yung ang binigay ng Panginoon sa akin, kumaliwa kami kasi doon sa kanan may tulay. Ang nangyari po doon sa tulay, bumigay po yung tulay. Nagkaroon ng isang malakas na lagabag na at yun na pala yun. Nasira po yung tulay, nalaglag yung truck, malaking truck na cargo or elf truck yun na malaki. At yung mga tao na nandun sa tulay, bumagsak doon sa ilog. Naanod sila hanggang doon sa Taal Lake. Wow. Kasabay po ng mga sasakyan, kasabay din po ng ibang mga tao. Sa ngayon, di po muna pinapaano yung mga tao doon dahil may search and rescue dahil marami pa pong mga natabunan ng mga tao doon sa lugar malapit sa ating pong simbahan. Yung Rusi, lahat ng mga motor doon, yung ng Rusi, was po lahat, talagang naanod na, napunta na sa lawa. Maraming mga sasakyan na napunta po doon sa lawa at lumubog na po sa lawa. Marami rin pong tao na napunta na doon sa lawa at lumubog na rin po sila. Kasama yung mga nandun sa tulay. Kaya nga kung doon kami dinala ng Panginoon sa tulay, ay maring wala na po kami ngayon. Wow. Pero salamat ang binigay ng Panginoon. Amen. Ay kumaliwa kami at napunta kami sa tamang kalalagyan. Amen. Nilagay kami sa tamang bubong na pupestuhan namin. Time meron pang pagkain. Kaya talagang all things work together Amen. for good to them that love God. Thank you po, and God bless po. Amen. Thank you, sir. Ito niyo po kung gaano kahalaga ma-fully equip ng salita ng Diyos. So we really need that. Kaya ito po ang sinasabi ko po sa inyo. Yung pagpupunta sa church, yung pakikinig ng salita ng Diyos, don't make fun of it. Don't take light yung mga naririnig niyo po rito. See? Kasi that's the purpose of the church. No, to explain to you, para ipakilala. Wala na hong ibang magpapakilala sa totoo at buhay na Diyos maliban sa kanyang salita. If the Word of God is alive, no, it is because there is a living God. See? So kaya wag po nating, lalo sa mga kabataan ngayon, you see, masasabi nyo yung sinabi sa Biblia ni Solomon, trust in the Lord with all your might. And ang ibig sabihin na you cannot separate it from trusting the Word. If you are trusting the Lord, you should be trusting the Word. Kasi kung hindi ka nagtitiwala sa salita ng Diyos, hindi mo masasabi nagtitiwala ka sa Diyos. Inseparable po yan, mga kapatid. Hindi ho yan magkahiwalay. Kaya ganun na lamang kung paano natin ipaliwanag ang salita ng Diyos dito. I'm trying my best na makarating sa inyo, mga kapatid, ang salita ng Diyos na malinaw. Para magkaroon kayo ng maliwanag na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Is this clear to you? All right. Bukas, mga kapatid, ay plano ko pong pumunta doon. Actually, gusto ko na sana sumama doon nung Friday, but pero bukas ay pupunta ako doon at magdadala ko ng something para sa mga miyembro. Now, if you want to be a part of it, ano mang gusto nyong na alam nyo naman yung calamity, no? Ang mga kailangan doon, yung mga quick na lulutuin, and sa ngayon ay siguro mas maganda kung nakuha nyo pa ba yung, by the way, nung Sabado ng alas 5 ng umaga, nakabalik po rito yung mga kapatiran natin na nag-rescue kila Ian, pero si Brother Ian, pinaiwan ko doon. Sabi ko, ito yung panahon na kailangan ka. Kailangan ka ng mga miyembro. Okay? Kaya sabi ko sa kanya, you stay. Mag-stay ka. Pero sabi ko, kunin mo yung pamilya. Kaya ngayon kasama natin sila Chona. Chona, pakitayo. Yan. Kasi mga anak mo. Sunday school. Yeah. So kasama niya rito yung kanyang 3 anak.
So, maganda naman yung marami kang anak, pero sa panahon ng calamity, mahirap. Kaliwat kanan ng bitbit mo. But anyways, sabi ko sa kanya, kay Ian, maiwan ka rito para alagaan mo yung mga tao. Okay? And so, pupunta ko po ako doon bukas. So, whatever. Wala na kayong lutuan doon? Yeah, so kung anyone could provide yung tangke ng gas, and then yung, of course, yung kalan, set na pang kapatid. Huwag na natin paproblemahin sila doon. Huwag kayo magbibigay dito na walang hose. Pastor, okay naman to, kaya lang walang hose. Isaksak ko yan sa dapat. So, wag na ho tayong, kung magbibigay tayo, wag na natin paproblemahin yung bibigyan natin. Sometimes, mga bitin ho tayo sa ganyan eh. Kasi kung alin yung junk, kung alin yung hindi kailangan natin, yun ibibigay natin. Why don't you try to sacrifice for others? Di ba? So, yan ho ang dapat nating matutunan, mga kapatid. Okay? Alright, so whatever, yan ang kailangan doon, lutuan, and then, of course, tubig, and then pagkain, and wala na rin kayong nadala ng mga damit ninyo. Wala na. Okay. So, kaya ngayon, si Ian ay nagpa-adapt muna siya sa swag. Yeah, so, some of you, hindi nyo alam yon. But anyways, so whatever. Alam niyo yung sinasabi ko, mga kapatid. Amen? Amen. All right. So let's be apart. Alam niyo, sa panahon na katulad niyan, ay sabi ko sa inyo, it's still the Word of God that works. You see? So kung walang salita ng Diyos, saan na kaya sila dadalhin ngayon? Baka sumama na rin sila sa karamihan. So it's really the Holy Spirit nag-direct sa kanila at yung wisdom, yung naitanim na sa kanyang isipan ng mga kapatid, yun na nag-guide sa kanila para hindi sila malibing ng buhay sa putik. Okay? All right. So, you'll come back this afternoon. Ano mang pwede niyong maibigay para doon sa gawain natin sa Laurel, no? Hindi lamang po kay Brother Ian, kundi para sa mga kapatiran. Nagdala na kami doon ng konting paraan at konting lang kasi ang pinakang main thing doon ay ma-pull out sila Chona, yung kanyang pamilya, at kung ano mang nadala lang doon. Kasi mabilisan po yung galaw na yon. Nagdala sila ng pagkain, nagdala sila ng pero hindi naman daw po sila pinababayaan ng gobyerno ng Laurel. No? Marami naman ang nagbibigay, marami namang sumusuporta. But, kung meron man dapat maipakita natin na talagang may Diyos tayong buhay, tayo na po yun, mga kapatid. Amen? Alright, so, mamayang hapon, pagbalik nyo, pwede nyo hong dalhin. Okay? Pwede nyo dalhin. I-message nyo lamang po ako, baka puro tangke naman ang padala ninyo. Okay? And, another one, yung pong para sa mga may kakilala kayo, kasi ang tanong ko kay, hindi pa ako sinasagot Sister Dina, ando daw sila sa kalagitnaan talaga, hindi sila makalabas, hindi sila kasi gawa ng mga, ang tinatanong ko sa kanya, kung merong military detachment doon, so at least, makakahanap sila ng tulong, makakahingi sila ng tulong doon sa mga nandoon kung yung mga kapatiran natin ay na nasa serbisyo ay makakapagbigay kayo ng message kung may malapit doon. Pero wala pang sagot sa akin So hindi ko pa alam kung anong detachment, anong battalion ang mga nandoon sa area na yon. Okay? So yun ang pinakang possible na malapit sa kanila, mga kapatid, na pwede mahinga ng tulong kasi sila yung nasa field Okay? So, panalangin po natin yung mga kapatiran na yan. So, are you blessed this morning? All right. Did you understand something this morning? Kaya mga kapatid, stick to the Word of God. Kailangan be equipped, desire. Sabi ko sa inyo, matagal ko na hong binabaybay kasi yan po ang nakita kong problema. See? So katulad mga sabi ko nga po sa inyo kanina, maraming nagpapadala sa akin mensahe na akala nila sa kalagayan nila grabe na. Pero makita niyo yung kalagayan ni Ian, ano ang kanya lamang sinasabi? God is still on the throne. So, all things work together for good. See?
Diyan natin makikita, just trust the Word. Because while you're trusting the Word, it shows your trust to the Lord. How you trust the Word tells you how you trust the Lord. Okay? Sa panahon na katulad niyan. Okay? All right. Shall we all stand please? At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa Sunday School. Salamat sa ipinagkaloob niyo po sa amin na maunawaan po namin ang kahalagahan ng inyong salita and naway ma-equip po kami ng mabuti ng inyong salita. Please, O God, continue to remind us how your word, kung gaano po ito kahalaga sa buhay po namin. It's so important. Help us to be equipped by your word, O God. Huwag po namin isipin na kami ay totally equipped ng mga bagay sa mundong ito. Pero the best na mag-equip po sa amin ay ang inyong salita. Because may panahon na lahat ng inaasahan po namin sa ibabaw ng lupang ito na hindi na po namin kayang dalhin at yung inaakala namin magiging sandata po namin ay nagiging pabigat pa po, Panginoon, sa panahon ng calamity. Kaya po, kayo na lamang po ang aming sandigan, kayo na lamang ang aming pagkakatiwalaan. Thank you, O God, for your word. Thank you for giving us your word. Naway patuloy na maunawaan ito ng inyong mga anak ang kahalagaan po nito sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right.